simulan na natin ang kwento na ito. Yun nga, merong humarap sa kanilang dalawa na isang sabongerong antingero. Nang marinig ni Manong Duming ang sinabi ng lalaki, nagwika naman ito ng, "Sandali lang iho, nagmamadali ka naman. Ang aga-aga, ang init naman ang ulo mo." Nang marinig ng lalaki ang sinabi ni Manong Duming, bahagya naman itong lumapit sa kanilang dalawa. Nang bigla itong mapatras, na para bang may tumulak na enerhiya dito. Nagwika na lang ang lalaki ng, "Oh, pumayag na kayo. Kakabitan ko na ng tari ito, ha?" Nang marinig ito ni Manong Duming, sumagot naman ito ng, "Sige, Ginoo, lalaban kami." Matapos nun, kagad inilabas ni Manong Duming ang tari nilang dala. Siyempre, gagamitin nilang muli ang bertod nilang tangan-tangan. "Nole, mawakan mo nga itong manok. Ako ang magkakabit dahil parang nangangawit na tong mga kamay ko." Wika naman ni Manong Duming dito kay Nole. "Sige Manong, pero doon tayo sa puno ng santol. Medyo marami kasing tao rito eh," sabi niya kay Manong Duming. Dahan-dahan inilabas ni Manong Duming ang bagay na nakabalot sa itim na tila. Alam niyo na kung anong gamit yon. Habang nagkabit ito ng tari, nagsalita naman ito ng, "Sa dami-dami ng hinamon tayo pa talaga. Mamaya, malalaman natin ang angas ng lalaking yon." Nang marinig ito ni Nole, nagwika naman siya ng, "Manong, mukhang tumalab na yata yung tuba mong ginawang agahan. Ayan, para ka na rin nanginginit niyan." Wika naman dito ni Nole. "Hindi naman, Nole. Ayaw ko lang kasi ng pagtaasan ako ng boses. Sabong lang naman ang hinahanap nila." Sagot sa kanya ni Manong Duming. Matapos nun, wala pang 15 minutos, nakapasok na silang dalawa doon sa ruweda. Pagkarating nila sa loob, wala pa yung kalaban nilang naghamon sa kanila ng sabong. "Aba, mukhang maiging pinaghandaan talaga ng kalaban natin ang laban na to." Wika naman ni Manong Duming habang yumupyup ito ng tabako. Maya-maya lang, napawika naman itong sinuli ng, "Ayun na Manong, pumasok na." Paglingon ni Manong Duming noon sa lalaki, nakita nilang may kasama na itong isang lalaking nakasuot na sombrerong nagawa sa buli. Kaagad silang pumorma sa ruweda dahil pumagitna na ang sentensyador. Kaya't kaliwaan ang sigawan ng mga taong nakipusta doon kung saan ang tumatanggap ng lugruhan. Dahil ang kanilang kalaban, bukod sa magandang klase ang manok nito, kilala ang matanda nitong kasama na isang salamangkero. Kayang dayain ng salamangkero ang laban ng manok kapag walang karga ang kalaban nito. Bago pa man maghudyat ang sentensyador, lumapit ito sa kanilang dalawa at nagsalita sa mahinang boses. "Mga Ginoo, alam niyo ba ang klaseng sabong na pinasok niyo?" Wika ng lalaki kay Nole. Nang marinig nila ito, wala naman silang imik, kaya't kaagad nang pinalapit ang dalawang maglalaban. Nang makalapit na sila sa makakalaban nila, ngumisil lang naman ang lalaking kaharap nila. Doon nakita ni Nole ang mga ngipin nito na kulay itim. Hindi naman niya yun pinansin. Baka nasubrahan lang ito sa pagkain ng nganga. Nang maghudyat na ang sentensyador para bitawan ang mga manok, nagulat naman itong si Nole. Nang hagisan siya ng kalaban na isang bugkos na sa palagay niya animoy bunga yun ng munggo na hindi pa nabalatan.
pagbitaw niya sa kanyang manok, kaagad sinunggaban ang kanilang manok nang siyang ikinabahala ni Nuli. Sa bawat pag-atras kasi ng kanyang manok para umilag sa kalaban, animoy mayroong malagkit na bagay sa paa nito para dahilan para mabuwal-buwal ito sa paglalakad. Ang reaksyon noon ng kalaban, pangisi-ngisi itong pumapalakpak dahil hindi na makaganti ang kanilang manok na para bang may tali ang mga pakpak nito. Nang makita iyon ni Manong Duming, doon niya napagtanto na maaring mutya ng sapot ang ginamit nito. Nang makita iyon ni Nuli, tanging pagtitig na lang ang kanyang nagawa dahil sa sinapit ng kanyang manok. Nang biglang pumalakpak itong si Manong Duming, maniwala kayo o hindi, akala noon ni Nuli ay matatalo na sila dahil may dugong tumagas sa paa ng kanyang manok. Subalit maya-maya lang, laking gulat ng kalaban nang paghiwalayin ng taga-karyo ang mga manok ay nangisay na ang kalaban. Halos hindi makapaniwala ang kalaban nila na naghahamon sa kanila dahil hindi nito sukat akalain na mas malakas ng dihamak sa kanya ang kalabang kanyang minamaliit. Paglabas nila ng sabungan, nagwika sa kanya si Manong Duming ng kaya pala ang lakas ng loob para maghamon dahil may sinasandalan din palang gamit. Wika sa kanya ni Manong Duming. Anong nangyari kanina sa manok, Manong? Mukhang halos hindi makagalaw eh. Tanong niya kay Manong Duming. Normal lang yan, Ule. Kapag mutya ng trabongkong gagamba ang mutyang hawak ng kalaban. Pero magkaganon pa man, bagamat mutya ng trabongko ang kalaban na kayang hulihin ang bubuyo, subalit hindi pa rin ito kayang puksain ang tangan mong Bertot dahil may baluting usal akong ikinarga dito upang magsilbing dula sa katawan nito. Hindi basta-basta ang mutya na yon dahil kinakailangan yun ng ritual na galing sa kaliwa bago mo ito makukuha. Habang nag-uusap silang dalawa sa ilalim ng puno ng santol, bigla namang napawika itong sinul nang maramdaman niya na para bang nanigas ang mga ugat niya sa paa, dahilan para hindi siya makahakbang. Manong, hindi ko magalaw ang mga paa ko. Anong nangyari dito? Sambit niya kay Manong Duming. Nang marinig ito na ermitanyo, dali-dali naman itong nagpakawala ng mga usal sa hangin upang malaman ito kung saan nanggaling ang salot sa paligid. Matapos nun, nagwika sa kanya si Manong Duming ng wala yan, Uli. Sinubukan ka lang ng nasa paligid natin. Ang tawag dyan ay testing na palipad hangin. Nakagagawa ng mga nagsasanay pa lang na maging mangkukulam. Di ko alam na marami pala niyan dito. Dagdag pa ni Manong Duming. Habang nag-uusap silang dalawa, bigla namang naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nila si Laguyo habang hawak-hawak ni Leroy ang manok na may tari na. Ano par? Mukhang handa na yan sa laban ah. Bungad niya sa dalawa. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, nagwika naman ito ng oo nga par, mamaya kami na ang kasunod sa laban na yan. Oo nga pala, nakapusta ako sa una mong laban kanina. Grabe ang lakas pala. Mukhang hindi na mapigilan ang pagpapanulon yung dalawa. Wika sa kanila nitong si Goyo. Dagdag pa nitong si Leroy na kung may idagdag ba raw itong sinuli sa kanilang pusta. Nang marinig yun ni Nuli, kaagad naman siyang nag-abot dito ng salapi bilang dagdag nito sa kanilang inilalabang manok. Maya-maya lang, dumating na nga ang sultada nitong si Goyo, dahilan para pumasok na ito sa loob ng ruweda. Sinundan naman nilang dalawa ni Manong Duming ang dalawa para makita kung sino ang makakalaban nito. Nang makita ni Manong Duming ang makakalaban ng pangkat nila Goyo, napawika naman ito ng nako Nole, napatapat pa sa mga bunggaitan.
Mabuti na lang kung may pananggalang itong kaibigan mo, Nole. Dahil kung wala, hindi obra ang kanilang pambato dyan. Wika naman ni Manong Duming sa kanya. Yun nga ang nangyari. Natalo ang manok ni Lagoyo nang walang kahirap-hirap. Paglabas ng dalawa sa ruweda, kaagad din naman silang nakita ng mga ito at lumalapit. Naririnig pa niya itong magsalita ng, "Nako, ang malas naman oh. Di man lang nakaganti sa kalaban." Wika ni Guyo. Nang marinig ni Nuli ang sinabi nitong si Guyo, nanahimik lang naman silang dalawa habang pinapakinggan ang pinag-uusapan nito. "Iho, mamaya mo na yan ilaban ang pangalawa mong manok. Baka maubos lang yan sa mga sabungero ditong naglilibot. Hindi ordinaryo ang mga sabungerong naririto dahil may mutya silang tangan na ginagamit sa laban." Wika naman ni Manong Duming doon sa dalawa. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ni Manong Duming, hindi naman yun tumutol at sinabi nito na susunod sa laban, si Manong Duming ang gagawa ng tari nito. Para naman kahit papano, hindi sila matuluyang matalo sa araw na yon. "Sumama ka na muna sa amin, Guyo. Kung pwede, aabay ka na lang nitong sinuli sa bawat ilalaban niyang manok," sabi ni Manong Duming. Maya-maya lang, nagpatuloy sila sa pag-ikot sa may likod ng sabungan kung saan nandun ang mga sabungerong nagtatapatan ng manok. Pagkarating nila sa bahaging sabungan na yon, doon na nga nila nakita ang mga taong nagkumpulan na halos purong mga matatanda ang naroroon. Pagkalapit nilang apat doon, kaagad naman silang nakita ng mga matatanda at ang lahat ng tingin ng mga ito ay doon sa kanila nakatitip. Si Manong Duming naman, kaagad ikinubli ang kanyang presensya sa loob ng kanyang katawan dahil mahirap na kasi kapag naramdaman yun ng mga nilalang na panig sa kaliwa dahil maaring magkagulo sa lugar na yon. Nang maramdaman ng mga ito ang kanilang paglapit, nagwika ang isang matanda kay Noli ng, "O Noy, halika rito. Ilan ba yung dala mong manok? Mailapag mo nga. Baka naman may matipuhan ka sa mga manok namin. Pumili ka lang. Marami dito sa paligid." Asal ng mga ito na para bang nanluluko sa isang mangmang na sabungero. Subalit ayon kay Manong Duming, ang grupo na yun ay isa lang at naghanap ng makakalaban. Matapos sabihin yun ng isang matanda, nagtawanan lang naman ang mga kasama nito nang tinuro ni Nuli ang isang manok na di hamak na mas malaki sa kanyang manok. "Ayan ba? Walang problema yan, oy. Sige, ikakasa na ang laban. Matanong kita, sino naman ang magtatadi ng bulang mo, Noy?" Wika sa kanya ng matanda. Si Lolo na lang ho," sagot niya rito upang hindi sila mapaghalataan na mayroon din silang lihim na itinatago. Matapos nun, kaagad silang lumayo sa parting yun upang simulan na ang pagkakabit ng bulang. Kagaya ng nakaraang laban, muling isiniksik ni Manong Duming ang kanilang gamit. Matapos nun, kaagad na silang pumasok sa loob, maliban lang kay Manong Duming. Hindi ito pumasok ng ruweda dahil ayon dito, pagmasdan niya ang buong paligid dahil maaring nahulaan ng mga kalaban ang birtud na kanilang ikinubli. Dahil nga hindi niya kasama itong si Manong Duming, ang kanyang kasama noon sa loob ay ang kaibigan niyang si Guyo. Pumayag naman si Guyo dahil gusto din naman ito makita ang laban na yon. Nang makapasok na sila sa loob ng ruweda, nagulat itong si Nuli dahil sa kanyang mga nasilayan. Nakita kasi niya ang mga agimat ng matatanda na yon na para bang tumitibok-tibok ito sa kanilang dibdib. Alam niyang malalakas na agimat yon, kaya't ang pakiramdam niya noon para siyang lalagnatin dahil sa kaba. Kagaya ng nakagawian, lumapit siya sa may bahaging gitna ng ruweda para makiramdam din.
Habang palingon-lingon siya sa ruweda, bigla naman niyang nasipat si Manong Duming doon sa ilalim na mayabong na manggahan sa hindi kalayuan ng sabungan na yon. Nagtaka naman itong sinuli kung bakit nandun itong si Manong Duming. Dahil sa kanyang pagmamasid, hindi niya namalayan na magsimula na pala ang laban. "Hoy par, magsimula na ang laban no? Kahit pumisto ka na." Wika sa kanya ni Guyo. Nang pagbitaw sa dalawang manok, hindi yun kaagad nagbanggaan. Bagkus nakatayo lang ang mga ito kung saan sila inilapag. Maya-maya lang, bumuylo ang kalabang manok na para bang susugod ito. Bubugawin pa sana nitong sinuli ang kanya dahil hindi nito napansin ang papasugod na kalaban. Subalit maging si Guyo namangha sa manok nitong sinuli nang bigla itong humarap sa kalaban at sinalubong ang kalabang manok habang papaangat sa himpapawid. Gulat noon ang kalabang antingero dahil hindi nila sukat akalain ang ganong abilidad na taglay nito. Habang nagsalpukan ang mga manok sa ruweda, ang kalabang matanda noon, napansin nilang animoy may isininyas ito sa kasamahan nitong nasa labas. Maya-maya lang, nagtaka naman itong sinuli nang tumawa ang matandang nakatingin sa kanya habang itinuro nito ang usok na sa labas ng ruweda na para bang may nagsisiga doon. Doon nagimbal itong sinuli dahil kasabay ng paglabas ng usok doon ay ang pagpupumiglas ng kanyang manok habang nagtatakbo ito sa loob ng ruweda. Tawa noon ng tawa ang kalabang matanda habang nagsasalita ng "Akala nyo hindi ko alam ang taglay nyo. Ngayon, makikita nyo ang sapitin ng manok nyo." Wika ng matanda, kasabay ng tatlo nitong kasama na sa labas ng ruweda, na parabang nasisiraan ito ng bait. Tawa ito ng tawa habang sinubukan ng taga-karyo para dakpin ang kanyang manok. Magbubungat na sana ang taga-karyo na talo na ang panig nila Noli dahil tumakbo ang kanilang panlaban nang biglang nawala yung usok sa labas na nanggaling doon, at kasabay ng pangyayaring yon ay ang pagbalik ng wisyo ng pambato nitong sinuli. Dahil hawak ng taga-karyo ang manok ng kalaban, laking gulat nitong biglang sumugod ang manok ni Noli, kaya ang nangyari, napatalon ang sentensyador. At kasabay sa pagbitaw sa manok, nang mahawakan ng manok ni Noli ang kalaban, animoy galit na galit ito at nagpapaula ng atake. Doon napagtanto ng kalabang salamangkero na hindi basta-basta ang sinasandalan nitong sinuli. Biruin nyo ha, 3 salamangkerong mambabarang ang nagtulong-tulong para pabagsakin ang kanilang panig. Biruin nyo, 3 salamangkerong mambabarang ang nagtulong-tulong para pabagsakin ang kanilang panig. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, sa pangkat nila Noli, wala itong talab. Dahil sa mga panguntrang ikinalat ni Manong Duming sa paligid ng sabungan. Nang makita ng mga kalaban ang pambato nilang nakabulagta, matalas naman ang mga mata nito na nakatitig sa kanilang dalawa ni Guyo. Dahil nga panalo na naman sila Noli, kaagad na silang lumabas ng sabungan. Dahil parang ang tingin ng mga kalaban sa kanila, para silang lalamunin ng buhay kung makatingin sa kanila. Nang paglabas nila sa ruweda, sinalubong naman sila ni Leroy habang bitbit nito ang mga bayong. "Pinsan, ayos tong manok ni Noli ah. Biruin mo, tumakbo na nga pero lumalaban pa rin. Yan ang maganda, talagang kaisa mo sa laban, di ba Noli?" Wika naman sa kanila ni Leroy. Nang marinig ito ni Guyo, sumagot lang naman ito ng, "Sinuli pa, kaya nga hindi ako nagdalawang isip na pumusta dahil alam kong mananalo naman eh." "Hoy tika, di ba si Manong Duming ang nasa ilalim ng santol? Akala ko magkasama kayong dalawa Roy." Wika naman ni Guyo kay Leroy. "Par, di
ba kasama natin si Manong Duming? At parang nauna siya dyan? Tanong ni Guyo dito kay Nuli. Nang marinig ito ni Nuli, sinagot lang naman niya ito ng, "Di ko alam par, pero baka umihil lang kaya nauna doon." Matapos nun, dali-dali na silang naglakad papalapit kay Manong Duming. Habang nanabako sa ilalim ng santol, at ang gamit ng niyup-yup nito ay ang pinatuyong dahon ng duhat na may palaman na isang tabako, at tawag sa amin yan ay likin. Hindi pa man nakalapit silang tatlo dito, nagwika na si Manong Duming ng, "O ano mga iho, kamusta na ang laban ng manok mo?" "Di ko akalaing ganun katindi ang makakalaban natin," sabi ni Manong Duming habang patawa-tawa ito. "Anong? Nakita ko na namang tumakbo itong sinibalang natin eh. Parang hindi manok ang kalaban niya. Nagpaikot-ikot sa ruwida na para bang hinabol ng kakaibang hayop." Sambit naman niya kay Manong Duming. Maya-maya lang, bigla itong napatitig sa kanilang bihag na manok na para bang may nakikita itong kakaiba. "Sandali lang iyo, matingnan nga itong bihag nyo. Mukhang may baon itong manok na to ah. Ito ba yung pangalawang laban natin?" Wika ni Manong Duming sa kanila. Nang marinig nila ito, sumagot naman itong sinuli ng, "Oo nga, bakit Manong?" "Huwag niyong dalhin yung manok na yan. Hindi magandang kainin yan ang kagaya natin." Wika nito sa kanila nang siyang ipinagtaka nilang tatlo. Sinabi nila dito na wala namang kakaiba. Subalit nagpupumilit ang matanda na itapon ang manok dahil may kakaiba raw dito. "Nakita nyo naman kung gaano katoso ang kalaban natin." Wika pa nito sa kanila. Sinabihan silang tatlo na pagmasdan nila ang gagawin nito doon sa manok nilang bihag. Pumunta sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga kung saan hindi sila makikita ng mga tao doon. Nang makarating na sila doon sa pwestong sinasabi ni Manong Duming, kaagad na nitong inilagay ang patay na manok doon sa mga ugat ng mangga. May dinukot ito sa kanyang bulsa na sa palagay nila, isa yung maliit na buti na may lamang langis. Pagpatak ng lana ni Manong Duming sa patay na manok, doon nagimbal silang tatlo. Nang unti-unti itong umusok at dahan-dahang nag-iiba ang anyo nito. Galing sa itsura ng manok ay naging isang hayop na kakahawig ng pusang gubat. Nang makita nilang tatlo ang nangyayari, gulat na gulat naman silang nakatitig dahil sa ginawa ng matanda. Simula nang makita nila Guyo at Leroy ang abilidad ng matanda, tila ba nakaramdam na sila dito ng hiwaga. Pagkatapos nun, bumalik na sila sa kanilang tinatambayan doon sa ilalim ng santol. Subalit pagbalik nila sa kanilang pinistuhan kanina, nakita nilang may mga ibang tao doong umuupo habang masayang nag-uusap. Bali na sa 5 kalalakihan yon na may hawak na tag-iisang manok din. Nang medyo makalapit ni silang 4 sa mga ito, bigla naman itong napatitig sa kanila at dali-daling alerto na para bang nakakaramdam ito sa kanilang presensya. Ayon pa kay Manong Duming, kung titingnan mo ang mga ito, mapagkamalan mong mga ordinaryong sabungiro lang sa lugar. Pero ayon pa sa kanya, nararamdaman niya sa mga katawan nito ang mga enerhiyang bumabalot sa katawan. Sa madaling salita, mga antingero yun na napadpad sa lugar na yon. Dahil sa nakita ni Manong Duming, dahan-dahan siyang lumapit doon upang pakiramdaman ang mga ito para malaman niya ang bawat agimat na tinataglay ng mga ito. Nang tuluyan na silang nagkalapit doon, nagsitayuan ang mga ito at ngumingiti kay Manong Duming na para bang magkakilala sila sa mga ito. "Magandang tanghali sa inyo, Mano. Kanina pa ba kayo rito? Mukhang may panlaban din kayo ah." Wika ng isa sa mga ito
sa kanilang apat. O mga iho, naririto kami dahil gusto ng mga bata ko na makipaglaban sa lugar na ito. Pwede naman kayong sumabay sa amin na lumapit sa sunguhan ng manok. Para naman maaga tayong makahanap ng kalaban, sabi ni Manong Duming dito. Nang sumagot ito ng, mamaya na ho kami, Manong. Meron pa kaming inaantay na aalis eh. Sa totoo nga niyan, talo na kami ng 3 bises. Matapos nun, hinayaan na lang nila ang mga ito at nagpatuloy sa kanilang paglalakad papunta sa mga kapwa mananabong na nagkumpulan sa isang banda. Napakaraming mga tao doon na halos purong mga may hawak na manok. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakad doon sa sabungan, may sumalubong naman sa kanilang apat na mga kapwa sabungero din. Subalit sinabi ni Manong Duming sa kanila na mamaya na. Dahil magmamasid lang muna sila doon sa paligid. Subalit kahit anong tanggi nila sa mga ito, sunod ito ng sunod sa kanilang pangkat na parabang namimilit ito. Kaya't hindi na nakapagpigil itong si Manong Duming at nagsasabi ng, ano ba naman mga Ginoo? Ba't nyo naman ipagpilitan sa amin na lalaban sa inyo? Sinabi na ngang mamaya na kami. Wikang irita ni Manong Duming. Nang biglang dumating ang 5 kalalakihan na may dala-dalang mga manok. Paglapit nito sa kanila na may kasagutan itong si Manong Duming, kagad nagwika ang isa sa mga ito ng, kami na lang ho ang lalaban sa inyo. Naghahanap pa kayo ng gulo eh. Wika ng isang lalaki at biglang pumagitna sa kanila. Kaya't ang pangkat nila Manong Duming at Noli bagyang tumabi dahil sa nangyari. Pinapanood lang nila noon ang magaganap sa pangkat ng 5 antingero. Laban sa kabilang panig na may alam sa mga pangontra. Maya-maya lang, napasunod sila sa bahagi ng ruweda dahil pumasok na ang 2 panig doon sa loob. Maya-maya lang, nang bibitawan na nga sa mga antingerong sabungero ang kanilang manok, kaagad yung nagsalpukan habang sila Nuli naman na natiling nakikinood lang. Ang labanan, purong may mga anting-anting na taglay sa bawat isa. Nasisiguro nila Nuli noon na gamit sa kanan ang taglay ng 5 lalaki. Dahil sa ramdam ni Manong Duming ang bawat tangan sa mga ito, subalit mas delikado yon dahil panig ng manlalason ang kalaban. Nagsangkaan na nga ang mga manok doon sa ere noon habang naglalagitik ang mga tari nito kapag nagsangkaan sa bawat bulang. Habang nanunod sila, naririnig naman nila itong si Manong Duming na nagsasalita ng, yan ang magandang laban. Purong may mga karga sa bawat manok. Mamaya, makikita natin kung saan ang unang matumba. Wika sa kanila ni Manong Duming. Sa bawat salpukan ng mga manok, pakiramdam noon ni Noli, wala yung mga taring nakakabit. Dahil wala man lang silang napapansin na may nanghihinang manok dahil sa sugat. Lumagpas na noon ang halos humigit 1 minuto, pero ang magkabilang manok sobrang liliksi pa rin at naparabang kakabitaw lang ng mga ito. Doon na nga nakita ni Nuli ang labanan na purong may mga karga sa manok dahil hindi na normal ang haba ng laban nito. Maging ang mga manonood sa paligid, hindi makapaniwala sa mga manok nilang nakikitang naglalaban na parabang hindi ito humihinga dahil hindi man lang ito nakakaramdam ng bawat isa sa pagod. Kumpara kasi sa normal na sultada, minsan nga tag 2 palo o hanggang 10 palo ay hingali na ang manok mo. Pero sa kanilang nakikita noon, hindi na normal. Napawika pa ang 2 kasama ni Nuli ng, grabe pre, anong klaseng mga manok yan? Halos magdadalawang minuto na wala pang nakikitang hinihingal. Di kaya'y mali ang pagkakabit sa mga tari niyan? Wala pa tayong nakikitang sugatan na. Wika sa kanya ni Guyo. Hanggang sa magsama ang 2 manok sa ere at doon nagpupugan nang walang tigil.
Kitang-kita nila noon ang pagsiliparan ng mga balahibo sa ruweda, na ibig sabihin nun na may baluting nalusaw sa magkabilaang manok. Pagbagsak ng dalawang manok doon nagsigawan ang mga tao nang makita ng mga ito ang isang manok na sumuka ng dugo at may tama sa likuran ng bahagi nito. Subalit kahit ganun pa man, maliksi pa rin ang manok sa kalaban ng antingero. Kahit sininok na ito dahil sa dugong tumatagas sa bibig nito, palo pa rin ang palo yon. Nang biglang magpakawala ng palo ang manok ng antingero, pagtama ng mga palo nito sa kalaban, napahandusay na lang ang kalabang manok dahil sa tama nito sa liig. Doon napagtanto nila Manong Duming na maaring nakontra ang tangan sa kabila. Kaagad lumabas ang lalaking nanalo at ang pumalit dito ang isang kasama nitong may hawak ding tag-iisang manok na handa na sa laban. Nakasuot lang ang isang lalaking antingero ng makalumang pulo na walang buto ni sarap. Kaya't kitang-kita nila noon ni Nuli ang medalyon nitong animoy pusong tumitibok-tibok. Siya lang din at si Manong Duming ang nakakapansin noon dahil sa kwintas nitong ibinigay sa kanya. Bale kapwa antingero lang ang makakaramdam sa ganong gawain. Ang lalaki naman sa kabilang panig ay wala yung suot pang itas, kaya't bulgaran sa katawan nito ang mga kwintas nitong nasa 5 ang bilang. Ang lalaking kausap noon nila Manong Duming, nakatayo lang ito at hindi inilapag at hindi man lang itinapak sa lupa ang manok nitong hawak. Dahil yun nga, kapag may karga ang manok mong gamit, bawal yun ilapag kapag hindi pa ang huling bitaw nito. Pakiramdam noon nila Goyo at Leroy, para silang nanonood sa isang paligsahan na kapwa antingero sa totoong laban, subalit sa manok ito ginagamit. Kaya't sa manok makikita ang tunay na laban. Nang pumagitna na ang sentensyador, napatitig naman itong sinuli sa kalaban. Dahil may lumapit kasi ditong isang matanda na may hawak-hawak na baso na sa palagay nila isa yung uring antik na baso. Dumukot ang matandang lalaki sa baso nitong hawak na para bang isa yung uri ng langis at ihinaplas ng matanda sa manok ng lalaking nakahubad ng damit. Nakabahag lang ang lalaking yon na alam naman nila Nuli noon na isa yung katutubo. Ang lalaking kasama ng mga antingero noon, tumapik-tapik yun sa kanyang manok, sabay kagat sa kwintas nitong hawak. Pagbanggaan ng dalawang manok, animoy bunga yun ng nyok na pinag-untog dahil sa lakas ng sangkaan nito. Malayo din yun sa normal na labanan ng manok dahil kitang-kita nila sa mga katawan nito na para bang nakalutang sa hangin. Ang ipinagtaka pa ng mga sabungero doon, pangkaraniwang manok lang ang mga gamit ito. Ito yung wild chick. Magamat hindi nakikita ni Leroy at Goyo ang bawat balutin ng dalawang manok na naglalaban, nararamdaman pa rin nila dahil may kakaiba ang kilos ng mga ito. Dahil nga may mga kwintas itong sinuli na galing kay Manong Duming na kayang makasilay ng mahiwagang gamit. Malinaw niyang nasisipat ang bawat tinataglay ng manok. Hindi sila pumusta sa kahit panig na yon dahil hindi nila alam ang lakas ng bawat isa. Kaya pala maraming mga taong dadalo sa lugar na yon linggo-linggo kahit wala silang pusta dahil ang inaabangan nila doon ay ang maglalabang mga sabungerong may mga tangan-tangang agimat. Maya-maya lang, nasipat na nila Nuli ang bawat sandata ng dalawang panig. Dahan-dahang nabubutas ang baluti ng kalabang manok. Maya-maya lang, nagtatatalon-talon ang manok sa kabilang panig dahil nagawa itong nasugatan sa manok ng antingero. Kitang-kita nila noon ang bawat titiga ng bawat panig na para bang nakakasunog ang mga titig nito. Hindi kasi matanggap ng kabilang panig na talo sila sa laban. Pagkalabas ng dalawang panig sa ruweda, pansamantalang nawala ang tensyon sa paligid. Dahil talagang ang inaabangan ng mga taong nanonood doon ay ang mga antingerong maglalaban sa ruweda. Lumapit si Manong Duming noon kay Nuli at nagwiwika ng, Ano mga bata? Nasayahan ba kayo sa laban? Nuli,
Babalik na muna ako sa puno ng santol. Inaantok ako eh. Mananabako na muna ako doon. Pwede bang makahingi sa iyo ng pambili ng tuba? Para man mawawala itong antok ko. Sabi sa kanya ni Manong Duming. Kung hindi kayo nagtataka kung bakit nanghihingi sa kanya itong si Manong Duming ng pabili ng tuba, siguro iniisip nyo na hindi binibigyan ni Nuli ang matanda ng salapi. Nagkakamali kayo. Naalala nyo pa ba nung abutan itong si Ermitanyo ng salapi sa pamilya ni Umar? Hindi humahawak ng pera ang matanda na yon. Hindi ko rin alam. Balik tayo sa kwento. Dahil nga nasa tabi lang nila ang nagtitinda ng tuba, kaagad lumapit doon si Nuli at kumuha ng isang galon na tuba at inaabot kay Manong Duming. O Manong, isang galon yan ha. Dahan-dahan lang, baka malasing ka dyan. Wikang pabiro dito ni Nuli. Kailan mo ba ako nakikitang malasing sa tuba? Sige na, tutungo na muna ako doon. Kayo Goyo, baka gusto niyong tumagay na muna. Alok pa ng Ermitanyo sa dalawa, subalit tumanggi ang dalawa. Dahil nakita na naman nila ang antingerong pumasok sa loob ng ruwida. Hawak-hawak na naman ito ang manok na handa na sa laban. Maya-maya pa, laking gulat nitong si Nuli nang bumalik ang lalaking natalo kanina ng pangkat sa mga antingerong yon. Subalit sa pagkakataong ito, may kasama na itong tatlong lalaki at pumasok na rin sa ruwida. Tinitigan ni Nuli ang mga ito dahil ang tatlo dito nakasuot yun ng sombrerong salakot. Sa pagkakataon na yon, naalala niya ang nakaraang pangyayari nung pamilyar sa kanya ang ganong kasuotan. Ang antingerong namamayagpag kanina ay biglang tinawag nito ang kasama niya sa labas at pinapapasok ang isa sa mga ito doon sa loob ng ruwida. Nang magharap na ang dalawang panig, laking gulat nitong si Nuli nang magtanggal ng mga sombrero ang mga lalaking nakasalakot. At nagulat na naman siya nang makita niya ang tatlo na purong binata pala. Normal lang itong nakatayo at hawak nito ang isang tandang na ilalaban na. Kumpara sa mga antingerong maiging naghanda na para bang alam nito ang kanilang kalaban. Ang tatlong binata noon, walang imik ang mga ito na para bang walang karga sa kaya't sa isip-isip noon ni Nuli, madali lang itong mapatumbas sa mga antingero noon dahil wala naman siyang nakikita sa katawan nito na mga gamit at agimat sa katawan. Hawak-hawak lang ng mga ito ang kanilang sombrero nang siyang ipinagtaka ng mga tao doon sa paligid. Dahil sabay-sabay sila kung gumagalaw. Nakaramdam na itong si Nuli ng hiwaga sa mga binatang yon. Nang bibitawan na ang mga manok sa ruweda, dahan-dahan namang naglalakad ang binata doon sa gitna para magbitaw sa manok. Nang magsalpuka na ang dalawang panig, halos manigas itong si Nuli nang makita niyang isang salpukan lang sa manok. Isang banggaan lang, wasak ang tagiliran ng manok ng antingero. Laking gulat ng lalaking namamayagpag kanina dahil hindi nila inasahan na ganon kalakas ang taglay ng kalaban. Ang ikinagulat pa ng mga ito, gamit sa kanan ang taglay nila. Pero nagawang wasakin yun sa isang banggaan lang. Ibig sabihin nun, ang kalaban ay may aral na pinagsamang kaliwa at kanan. Biglang kinabahan itong si Nuli dahil paano kung siya ang nakaharap ng mga ito. Nang mapatumba ng kalaban ang manok na yon, sabay-sabay din itong ibinalik ang mga sombrero nila nang siyang mas lalong nakakaramdam sila ng hiwaga doon sa mga. Hanggang sa muling may pumasok na lalaki na kalib ng mga tingero kanina. Subalit sa pangalawang pagkakataon, hindi ito umubra sa lakas ng gamit ng mga binatang yon. Dahil sa pangyayari, dahan-dahan naman siyang umatras sa ruweda nang akmang alis na siya nang may mabangga siyang isang matandang lalaki na napatumba ni Nuli ang matanda na yon. Kaya't dali-dali niya itong itinayo
at humingi ng pasensya dito. Uy, Manong, okay ka lang ba? Pasensya na ho, di ko sinasadya eh. Wika niya dito. At nung mapansin niya ang matanda na tila nanghihina, palingon-lingon naman siya sa paligid upang maghanap ng mga tinitinda doong suman. Manong, diyan ka lang ha. Bibili lang ako ng pagkain at huwag kang aalis. Wika niya sa matanda. Nang makabili na siya ng suman doon, kaagad naman siyang bumalik sa matanda upang ibigay ang pagkain dito. Paglapit niya sa matanda, nagwika naman siya ng, Manong, kumain na ho muna kayo. Batid kung gutom na kayo. At pasensya na pala ulit ha. Wika niya sa matanda. At nang sinagot nito ng, okay lang iyo. Salamat sa kabitan mo sa akin. Mabutit nakasalubong kita dahil kahapon pa akong hindi kumakain. Wika ng matanda sa kanya. At mas lalo pa siyang naawa sa kalagayan ng matanda nang sabihin nito sa kanya ng sa bawat madaanan daw niya na lugar para magpahinga, tinataboy siya ng mga tao dahil daw sa kanyang amoy. Dagdag pa ng matanda, kaya't napilitan siyang matulog sa kagubatan upang wala na siyang magambala. Pero ayon kay Nuli, totoo naman talaga ang sinabi ng matanda. Naamoy kasi niya sa katawan nito ang sangsang ng amoy. Pero tiniis niya yon dahil na rin sa hawa niya sa matanda na yon. Salamat talaga iyo. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Tanong nito sa kanya. Tawagin niyo na lang ho ako sa pangalang Nuli. Sagot naman niya rito. Nang mapansin niyang hindi kinain ng matanda ang kanyang binibigay, nagwika naman siya dito ng, Manong, kainin niyo na ho ang binigay ko sa inyo para naman hindi kayo manghihina. Diyan ka na Manong ha. Babalikan kita mamaya. Wika niya dito. Subalit muli siyang tinawag ng matanda at pinalapit sa rito. Laking gulat niya sa matandang yon nang may sinabi ito sa kanya na babala. Iho, alam kong nagsasabong ka. Basta wag mo lang kaharapin ang pangkat na nakasalakot. Isa silang grupo ng mga sungaw na pagala-gala rito. Kahit napapanig ka pa sa kanan iyo, wala kang kalaban-laban rito dahil ang kaalaman ng mga ito nanggagaling pa sa kanilang pinakaninuno. Wika ng matanda. Nang marinig ito ni Nuli, halos kumakawala ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan nang marinig niya ang kataga na yon. Ha? Sungaw? Wika niya dito. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Sa Part 31. Di ko alam kung maiiyak kayo o maiinis. Basta, makakalaban niya ang pangkat na kinakatakutan niya. Mga kaermitanyo, kung nag-enjoy kayo sa video na ito, i-like nyo at i-subscribe. At mag-comment kung anong reaksyon nyo. Maglalaban ba sila ni Nuli at ng mga sungaw o hindi? Yes or no? Comment nyo lang sa baba. Paalam.